Yep. So, maraming salamat OMTL. So, I might speak ng Tagalog na lang din, di natin English yan para mas malinaw kasi may mga factor dito hindi ko na masyado bababaran dahil una-una, kaya tayo nagko-culture kasi you're gonna be dealing with Kiwis. Nickname nila Kiwis ng New Zealander, Kiwis. May isa pang lahi, papakita mamaya, Maoris. So, yun ang mga content ng New Zealand, makakausap ko siya. May mga Chinese din naman, mga ilang ibang lahi, minsan meron din patels, konti. So, makakausap niyo. And the reason, hindi to, para sa akin, hindi itong pinaka-essence talaga ng work, but it's a backgrounder. Hindi nyo kailangan memoryahin lahat. So, just pick up the things na mga kailangan natin. Kaya, culture siya. Simulan na natin. Mark, ang ating MVP, yun. Bibigyan, pakibasa, idol. At the end of this module, you will be able to enumerate the main geographical features of New Zealand, Alright. discuss the New Zealand history and beyond, describe the Kiwi way of life, define common slang words, phrases in New Zealand, define some Maori words. Yan, thank you. Some goals. Yung iba, minor na lang naman, hindi ko na sinama sa main focus. Okay, mabilis na lang. Overview of New Zealand capital. New Zealand capital niya is Wellington. Marami tayong maging client, taga dyan. Region is Oceania. GDP, alam nyo na yan, pag-aaral sa Araling Panlipunan. $293.7 billion in New Zealand dollars, GDP. 52nd rank nila, pero bakit kaya ganun? Alam nyo naman yan. Gross domestic product quantifies the overall economic activity, yung lakas ng bansa. Alright? So, hindi ko na masyado sa expound. Population neutral increases 5.3 million June 2025. Yun yung populasyon niya. Yun yung content ng bansa. Tapos, ginagawa ng comparison, Luzon, ilan ang Luzon sa Pilipinas? 64.3 million. By Luzon, mas marami pa yung tao ng Luzon kaysa sa New Zealander. No wonder, maganda yung standard of living at healthcare sa kanila kasi, siyempre, konti lang yung content ng tao at maganda ang patakbo ng gobyerno. So, tuloy-tuloy po natin. So, si Jerome, kindly read this, idol. New Zealand. New Zealand is an island country in the South Pacific Ocean, and it is the southwesternmost part of Polynesia. It is more than 1,000 miles, 1,600 kilometers southeast of Australia, its nearest neighbor. The country consists of two main islands, the North and the South Island, and a number of smaller islands. The capital city, Wellington, and the largest urban area, Auckland, are both located in the North Island. New Zealand is about 1,000 miles long, north-south, and about 280 miles, 450 kilometers across at its widest point. Yes. Thank you. Backgrounder. At ang mga client tayo, madalas magbakasyon sa Australia. Maraming kamag-anak sa Australia kasi ang pinaka kamag-anak nila. Andoon talaga. Alam niyo yan, di ba? Scotland, UK. UK, Scotland. Kung may mga nalis na kayo sa mga bagay na yan. Form of government, mabilisan lang. New Zealand is a constitutional monarchy and a unitary parliamentary democracy. Head of state, the British monarch King Charles III. Siya yung namumuna. However, nirepresent siya ng Governor General. Sino yung namumuno sa gobyerno talaga? Prime Minister. Just like in Korea, right? May Prime Minister sa Korea. So, legislature, it operates a unicameral system in a single-chamber parliament. Para tayo mga, sabi nyo kasi, politics yan tuloy. The House of Representatives typically consisting of 120 members. Voting system, elections are held every 3 years using the mixed number proportional MMP voting system, which allows for proportional representation and often results in coalition governments. Representative democracy, citizens elect members of parliament every 3 years using the mixed member proportional MMP voting system. Our system of government is a representative democracy. Each voter has a say in who represents them in parliament and local government. May pakialam pa rin naman yung pagboto ng mga tao. Meron pa rin power naman. Although, ang hari, meron siyang say sa pamumuno ng bansa. Alright, so, si Trish, pakibasa nga itong cute na to. Yan. Indigenous. Indigenous Maori heritage, Te Ao Maori. Very good. Yun naman talaga yung pagbanggol. Parang IO lang. Meron lang word na mamaiba ng konti and I will share it to you how to pronounce it kasi may mga branches tayo na gano'n ang pronunciation ng lugar na yan. So, explain ko lang ng bagya. Yan. Welcome to Auckland, sa airport ng Auckland. Nakikita niyo yan. Actually ba Kiaora or Kiora? Alright? Sa aming scoring points, makikita niyo yan. Kasama kayo dyan. After a month, I think, may Kiora points kami tinatawag. Yan, kung sino yan?
Mami ni Sildian, Sil Benitez, kasi kaibigan ko sila. O, Pera-Bira. Mami ni Sildian, si Jennifer Benitez. Alright, okay. Tapos kakapunta niya lang sa New Zealand. Alright, okay. So, makikita niyo yan at maging familiar kayo sa word na yan in the future. Yan. Basahin natin. RJ ba? Tama ba? Yes. Yes! Kiora or Kiora, o bahala ka na. Pero Kiora talaga yung pangit natin. Go! It translates? Kiora, it translates literally as have life or eagle, Mm-hmm. wishing the essence of life upon someone from one speaker to the other. Mm-hmm. It is used as an informal greeting or farewell, equivalent to hi, hello, or Mhm. goodbye. And it can be used as an expression of thanks, similar to cheers. Mm-hmm. As a greeting of local origin, it is comparable to the term good day. Good day. In Australian, usual English. Yan, correct. Sa Kiora, pag tinagalog, mabuhay. Diba? Pero din siyang gamitin din siyang hi, hello. So, may marinig kaya, actually madalas ko siya marinig sa mga answering machine ng iba nating client. Kiora, my first kiss call, diba? Yan. Ginagamit na ba yan? You can use it or may not. But at least pag narinig nyo, ibig sabihin yan, humaba pa ang buhay mo, maging malusog ka. Maganda, diba? Mabuhay. Diba? Long live. Next. Alright, si Idol. Yan. Basahin mo. Hang. Hangi is a traditional Maori method of Mhm. cooking food in New Zealand using heated rocks buried in an underground pit. Often described as an earth oven, it Mhm. involves slow cooking meats like pork, lamb, and chicken, and root vegetables such as potatoes, pumpkin, and kumara for several hours to infuse an earthy smoky. So, hang. Isa pala siyang paraan ng pagluluto ng mga Maoris sa mga katutubo na unang nanirahan, Tagalog, no? Sa New Zealand. Ang tawag sa kanila, Maori. Ang tawag ito parang pagluluto ay hangi at ang itsura niya ay ganito. Kit, no? Sa sarap niyan. Earthly, lasa niya, malupa-lupa, na mausok-usok. Di ba? Yan ang trip nilang luto. Actually, hanggang ngayon, ginagawa yan kahit mga Kiwis kasi pag may mga handaan sila, trip nila magluto ng ganyan, hangi. Yan ang tawag dyan. It's a Maori culture na paraan ng pagluluto at ini-enjoy hanggang sa panahon ngayon. Alright, you have questions? Opo, may tanong ako. Ano po yung dialect mo? Ha? Ano po yung salitang, anong dialect yung Kiora? Maori. Maori word. Sila, explain ko later on. Sila yung unang tribo, kumbaga may Aita, di ba? Sila yung tribo na unang nanirahan sa New Zealand. Para sa Pilipinas, ang unang nanirahan sa atin na sino? Malaysians. Malay. Runs in our veins, Malayan blood. Kaya nga kung hindi tayo nasakop nila Magellan, tayo ay mga Muslim. Kaya tayo most naging Catholic kasi because of Magellan, na sharean tayo ng religion. So, siya kasi same yung background niya. Okay, tuloy natin. Tuloy natin siya. Sino ba si Idol? Pakibasa nga itong lingwahe nila, main language. Go! Right. English, Maori, and New Zealand Sign Language. Yes. While English is the predominant language, nearly all Maori speakers are also fluent in English. About a quarter of them speak Maori as well. Maori, Irio Maori is taught in several schools, Mhm. and the Maori Language Act of 1987 made it an official language. Other languages spoken by a significant number of people in New Zealand include Samoan, Hindi, and Mandarin Chinese. Yes. So, three main language, English, Maori, and New Zealand. Yan, sign language. Siguro, syempre, sa mga, alam nyo na, para doon sa mga PWD. So, sabi ko sa inyo rin na may ibang lahi din na nando doon sa New Zealand na nagkaroon sila ng kamag-anak, nagkaroon ng pangasawang lahi. May Hindi, may Mandarin, may Chinese. May nakakausap din kami ng Malay. Very, very few. Mas maraming Kiwis and yung iba, pag naiba yung pangalan at iba yung pagkakabanggit, malamang sa lamang Maori siya. At exciting po siya. Mamaya, matutuwa kayo. Alright, ayan na. Sino ba? Si Jerome ulit. New Zealand. New Zealand is typically pronounced as New New Zealand. New Zealand. Yes. Maori name Aotearoa. Aotearoa. Tama naman. In Maori, the country is called Aotearoa.
commonly translated as the land of the long white cloud. Yun. So yung sabihin ng neto ng Aotearoa ay long white cloud. The land down under is Australia. Tama? Ito naman ang New Zealand. At normally, kagaya ng Australian, we normally not pronounce Z ay Z, Z. 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 Ba, A and Z. 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 Ba, A to Z. Z ang banggit. Kagaya ng Australian, ganun din naman ang banggit sa New Zealander. Alright? So, hopefully, marinig nyo naman yan. Pag nag-spell kayo, ganun nyo siya sasabihin. So, yan yung Maori name. Inumpisahan ko kasi sila kasi yung una nagsakop. Ayan na, makikita na natin. Ito yung katim ko nandito, TL. Sino pati mo dyan? Ayan, ayan. Alam mo naman, ay wala siya dito. RJ, babasa RJ. The Maori are The Maori are the indigenous Polynesian. Polynesian people of New Zealand. Mhm. They first- Aotearoa. Yeah. Aotearoa. They first arrived in the country via oceanic voyaging canoes, waka. From their ancestral Polynesian homeland of Hawaii. Hawaii. They make up approximately 15-17% of New Zealand's population and hold deep cultural and historical significance. Sino? Tol, New Zealand. Tol Blacks. Tall logs. Naral lang. Tab Baldwin. Aray ko. Oh, that's Kiwis. Kiwi siya. Kiwi American si Tab Baldwin. Kiwi American. May halong American. Tapos yung tumalo sa atin ng gilas, New Zealand, Tall Blacks. Yeah, New Zealand. Pero ito, pinag-usapan natin, ayun, tinanong kayo na yan, sila yung mga naunang umukupa. Kagaya nung sa Pilipinas, may umukupa rin mga tribo, ganun din sa New Zealand. At sila yon. At madalas, makikita nyo, kahit sa mga vlog ngayon, na mga early Maoris or current Maoris, may tattoo sa mukha. Yan, yung mga ganyan talaga sila. Part of culture. Of course, yan. Oceanic voyaging canoes. Hindi naman yan sa Aurora, no? Sa New Zealand yan. Wala namang rip current, hopefully. So, yan. Ako, medyo mahaba to. Pero, mamimit nyo kasi siya eh. Pero I will just do a rundown. I will explain it really quick, no? Components of place names, terms of geographical features such as hills, rivers, cliffs, streams, mountains, the coast, and adjectives describing them such as small, big, little, and long are found in many place names. Here's a list so you can recognize them. A, your current, awa, ibig sabihin ng river, ITI or ET, small or little. Kaya na place name, this signifies a place where a particular food source was plentiful. Halimbawa, kay Kura, the place where crayfish, Kura, abandoned and were eaten, gets kay Kura. Kura, crayfish. Kay, marami, plenty, di ba? Sa Pilipinas, iba yung Kura, yung kapitbahay niyan, di ba? Iba yun. Tapos sa manga, stream, man yan plain, maunga mountain, muwa na, kilala nyo. O, di ba? Sea, large inland. Motu, island, pay, range, Papa, meron kasi place sa na branch natin, Papakura. Papa is in flat, photo short, at huwag kayo matawa, pinula ko talaga. Sabi ko na, matatawa kayo eh. Yan ang highlight talaga ng lugar sa ng Maori sa New Zealand. Phuket is hill. Huwag nyo nang amoy yan, hindi yan bastos. Yan po ibig sabihin niya, Roa Long. Roto Lake inside. Kaya po mayroon tayong lugar sa New Zealand, Roto Roa, Long Lake. long. See? So, Kasi mas naiintindihan nyo siya kasi marami tayong branches na nasa Maori words, guys. Mamaya, alam nito, explain natin mamaya yung ilan sa kanila para pag binanggit nyo sa ako rin noong una, nahihirapan din ako nung una at natawa rin ako dito. Kagaya nyo. Pero pag naiintindihan mo na, it's fine. Naiintindihan mo. Hindi siguro na alam na may Pilipino na makukulit, no? Kung alam lang na may Pilipino na makukulit, hindi nagagamit yung word na yan. Anyway, joke lang. So, Fanga, may sa WH, ang pronounce niyan F. Please remember, WHF, Fanga. Okay, tuloy natin. Ayan. Sino ba ulit? Mark, go Mark. Eto, basahin mo na to. Wangari is Yeah. pronounced Fangare. Wangari. Yan. Means resting place or safe anchorage. Pakibasa mo itong isa pa. Tauranga. Tauranga. Yan. Okay, tuloy na it means.
Means resting place or safe anchorage city in the North Island, New Zealand. Ito pa. Bay of Geology, Mosgiel. Branch natin yan. Mosgiel means smooth stone or flat stone in the Maori language. Yan. At least may backgrounder kayo kasi mamimit nyo siya eh. Your nearest in your area is Bay of Jolly Masgill, right? So I will book you in this branch. Is that okay? Kaya it's really good that you're familiarized with the area which is Maori in nature sa pagkakagana sa kanyang salita. Ito pa. Idol, pakibasa yung isang page. Yung maitim na lang, na itong complete address. Itong mga bold na lang. Go. Kumio, Kubyo, yes. Kumio, Manggaway, Manukau, Mosgiel, Motueka, Tama yun. Mount Maungani, Mga nui. Mangani, Okay. Tauranga. Tama yun. Okay? Simple lang naman, parang ayaw din. Meron lang kasi ibang word na parang may ibang banggitin. Di ba? Sino pa? Tol. Ikaw naman. Dito. Tauranga, Yeah. Papamuwa, Mm-hmm. Ipuki, Yan. Mata-mata. Yan. Tatawa ka na. Ayusin niyo yan, ha? Ayusin mo. Pangamata. Okay. Tama ba Pangamata? Hindi ba yun? Yes. Pangamata. Pangamata. Pangamata, Tokorowa, Yes. Pakatani. Very good. Palakpakan natin si Idol. Yes. Di ba? It's really good na medyo alam kayo. Kasi ako nung una, nakakork ako nung fine. Kaya at least medyo familiarize kayo. Pag binanggit nyo siya, o sino pa? Jerome. Powamaru, Yep. Timaru, Mhm. Otaki, Okay. Kapiti, Mhm. Horirua, Yep. Papanui, Mhm. Rami, Ramioha, Yes, tama yun. Tao Marunui, Mhm. Turan. Very good. Itong Kapiti sa malapit sa Dasma yan, malapit sa Imus. May Kapiti pala yan. Joke lang. Joke lang. Kapiti po. So, may gusto ko ipakita rito na gusto kong pabasa kay Trish eh. Okay lang, Trish ha? Kasi client address ko to eh. Basahin mo. Ay, hindi pa to mamaya pa pala. Mamaya pa. Nabukog ko tuloy yung punchline. Sige, ikaw na lang ulit tayo dito. Go! Taupo, Mhm. Dekuiti, Mhm. Taawamutu, Correct. Timaru, Waihi, Waipukurau, Wakatani, F. Ah, Fakatani, Mhm. Yeah, tama. Fangamata, Okay. Fangaray, Fitianga. Very good. Diba? Kailangan masanay eh. Baka masanay kayo na. Nanonood nga Diba? muna. Tapos nakalagay. Sabihin niya F, tapos isa-search nyo yun sa clinic locator, F din. Ayun lang. Hindi, actually, medyo sa umpisa kami. Nung pag-umpisa lang naman. Pero pag nakasanayan nyo na, sandali. Trish, tayo ka lang, Trish. Please read mo to, Sorry, Ginawa ko lang to para medyo masaya tayo. Pakibasa yung address. Ay, Sabi na eh. Sabi na eh. 8 mga TV Street. Ano? Okay ko. Okay? Okay. 2120 New Zealand. Address agad ng client ko yun, guys. Sinave ko, natatandaan ko. Hindi ko naman alam na magkakaroon akong chance magturo eh. Natawa rin ako. Meron pa sila gano'n nakapakamot ako ng ulo. Alam ba na may Pilipina? But anyway, at least ngayon tatawa na kayo. Pag na-commit nyo yun, hindi natatawan yung client. Hindi pa nga pa na-commit, tawa kayo ng tawa. Why you're laughing? So, at least alam nyo na, di ba? May address talaga sa kanilang ganyan. Legit? Ayan, no? Diyan talaga siya nakatala. Alright. So, Ganda ng rapor nyo yan, no? yan. Yan. Pukekohe is a Maori place name that translates to hill of the Kuhe tree. Kuwekun. So may hill, tapos malapit doon yung puno. It is a shortened version of the original name, Pukekohe. Puke means hill. Kuhe refers to a native New Zealand tree, the Cyclum expectable, which historically grew in abundance around the area, especially in Pukekohe Hill. Okay, alam na natin. Kaya may ganon. At least alam natin yung ibig sabihin niya kung bakit naging Pukekohe yung tawag sa kanya. Alright? Bilisan lang kasi hindi naman siya lagi ginagawa. Alright. Any guess what is this? Any guess? Hula lang. Ano yung content niya? Hindi ko sinasabing kung ano talaga yung verbatim. Ano kaya siya? Parang ABCD. ABCD? Sige, okay lang. Huwag kayong kimaya. Hindi naman tayo rito nagpapagalingan. ABCD? Ikaw, Idol. Ha? Moto, Moto? Haka ba? Ha? Haka. Malapit na. Pero pwede. Trish? Okay lang yan. Walang problema. RJ?
Ano po, parang music sa... Music. All of your guests are gas. Wala to, hindi ko sabing hindi kayo magaling. Kasi kahit naman ako nung una nakita ko yan, hindi ko rin naman ibig sabihin yan. Di ba? Let us read. Let us read. Kiora Temarino, Kiora Fakapapa, Paul Mponamuti